Listahan ng galing sa mga TNC. O ito yung mga kumpanyang may hawak rin sa kanila. Yes. Katulad ng Grab Delivery, yung iba pang kumpanya. Tawag sa kanila, transport network companies. So sila yung gumawa ng listahan, ibinigay sa LTFRB para i-check kung valid yung mga rehistro and then ibinasa lang sa amin. So, sa madaling salita, ang DSWD kami lang yung magpe-payout pero yung gumawa ng listahan, yung kumpanya mismo. Kung wala kayo doon sa listahan, siguro kesa magpunta kayo sa mga payout center, puntahan nyo yung mga TNC nyo, yung mga kumpanya na may hawak sa inyo, tanungin nyo kung bakit wala kayo doon sa listahan. May sinasabi raw yung mga ibang Grab representatives na kesa nag-cut off ang DSWD at wala raw pondo, walang katotohanan yan. Ang pondo para sa ayuda sa mga public utility drivers katulad ng mga TNVS natin, meron ho yan, nakatabi ho yan. Pag binigay nyo yung listahan sa amin, bibigyan sila ng tulong pinansyal. Pero gusto ko maintindihan nyo na hindi kami ang nag-alis sa inyo sa listahan, kundi hindi kayo ibinigay sa amin. Ayan, nandito po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Secretary, good morning po. Good morning, Susan. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Apo, unang-una, Secretary, ito pong 1,293 PNPS riders na inaasahan mabibigyan ngayong araw nito ng 5,000 pisong ayuda. Yung listahan po nito, saan po galing? Well, Susan, unahin ko muna, 27,000 yan. Sa buong Metro Manila. Sa buong Metro Manila. Pero Dito, 1,000 plus. 293, apo, sa Parañaque. Ang listahan ng galing sa mga TNC. O ito yung mga kumpanyang may hawak rin sa kanila. Yes. Katulad ng Grab Delivery, yung iba pang kumpanya. Tawag sa kanila, transport network transport network companies. So sila yung gumawa ng listahan, ibinigay sa LTFRB para i-check kung valid yung mga rehistro and then ibinasa lang sa amin. So, sa madaling salita, ang DSWD kami lang yung magpe-payout pero yung gumawa ng listahan, yung kumpanya mismo na may hawak sa mga TNVS drivers. So parang proof yun na sila ay lehitimo. Yes, actually, Susan, ngayong buong araw, tulad nga sabi ko, 27,000 yan. Pero ang panawagan ko, kasi baka may mga driver na wala doon sa listahan, sana ho, wag ho nyo aawayin yung mga DSWD na empleyado, yung mga nakapula. Kasi tulad na sabi ko, hindi ho kami ang gumawa ng listahan. Ang gumawa ng listahan ay yung mga kumpanya nyo mismo. Kung wala kayo doon sa listahan, siguro kesa magpunta kayo sa mga payout center, puntahan nyo yung mga TNC nyo, yung mga kumpanya na may hawak sa inyo, tanungin nyo kung bakit wala kayo doon sa listahan. Kasi Susan, kagabi for instance, nasa Valenzuela ako, umuwi ako sa amin, may mga driver ng TNVS na nagtatanong sa akin, bakit wala sila sa listahan? Dahil nga, pinablish na ng LTFRB kahapon sa listahan. Apparently, natuklasan ko, Susan, na ang mga pinasok sa listahan, yung mga TNVS drivers na may legitimate license to operate. Pero apparently, may mga kumpanya katulad ng Grab, yung nakausap ko mga taga-Grab, na may tawag silang temporary drivers. Ito yung mga drivers daw na matagal na nagtatrabaho sa kanila, pero hindi sila regular, wala silang slack pa. And I know that for Grab, for sure. Kaya ko sabihin sa inyo yun. Ang masaklap nito, hindi daw sila sinama ng Grab dahil temporary driver sila. Pero 2 years na silang nagtatrabaho So paano nga pag gano'n? Yun nga, ang sabi ko nga, dapat ang managot dito, yung Grab mismo or yung TNC. Kausapin nila yung mga driver nila. Kasi apparently, etong mga driver na to, lagpas sila doon sa allocated quota ng Grab. Kasi parang sa pagpapaliwanag nila sa akin, meron lang fixed number ng bawat TNC, bawat kumpanya may fixed number of drivers. Sa kagustuhan ng company katulad ng Grab na dagdagan, ang ginawa nila, nag-appoint sila ng mga drivers na temporary lang. Tawag sa kanila tempo drivers. Actually, kausap ko, 2 years na siyang temporary driver, would you believe? 2 years. 2 years. Every 6 months raw. Parang kolorum nun. Ay, ganun na nga, every 6 months raw, binibigyan lang sila ng provisional authority ng LTFRB mamasada ng Grab. So, ngayon, ang tanong, maraming driver na tempo o yung temporary lang, hawak nilang license to operate, talagang hindi kayo nilagay ng Grab sa listahan. Pero gusto ko maintindihan nyo na hindi kami ang nag-alis sa inyo sa listahan, kundi hindi kayo ibinigay sa amin. Mas magandang tanong to siguro sa company katulad ng Grab, paano yung mga temporary drivers nyo na lagpas doon sa allocated na legitimate slots nyo sa LTFRB. Sa Susan, ang masaklapan nito, may sinasabi raw yung mga ibang Grab representatives na kesa nag-cut off ang DSWD at wala raw pondo, walang katotohanan yan. Ang pondo para sa ayuda sa mga public utility drivers katulad ng mga TNVS natin, meron ho yan, nakatabi ho yan. Pag binigay nyo yung listahan sa amin, bibigyan sila ng tulong pinansyal. Nagrarason na kasi itong mga TNC Susan, kaya ako ngayon buong umaga, bothered ako kasi sa amin mismo sa Valenzuela, ang dami nagpupunta na wala sa listahan kasi temporary driver sila. Ayun na nga, paano sila? So, well, ang una kong panawagan sa kanila, huwag niyo ho aawayin yung mga nakapula na mga DSWD staff. Kesa magpunta kayo sa payout centers namin, magtungo kayo sa mga kumpanya nyo, yung may hawak sa inyo. Hayaan nyo sila ang maglagay sa inyo sa listahan at ibigay sa amin. At makakakuha sila. At makakakuha sila. Kasi sabi nga namin, kapag binigay sa amin yung listahan ng TNC through LTFRB, hindi naman kami magtatanong na eh. Kami naman, ora mismo, bibigyan sila ng tulong pinansyal. Okay, Secretary.